Hi everyone! Sabayan niyo ako ngayon kasi pinabalik ako ni Madam na mag-part-time. So ayun, magbabiyahe ako ngayon kahit ang layo ng babiyahin ko kasi magbabas ako na 9 stop yun siya sa bus. Tapos pag dating doon sa bus, mag-train na naman ako. So to 14 stop station po yun bago ako darating sa part-time ko. So ayan, nagbiyahe na nga ako papuntang city. So inagahan ko pala ngayon kasi hindi ko pa kabisado kasi kata-transfer ko ng bagong accommodation. So ang layo ko ngayon, nasa Susbete pala ako na naka-accommodation. Tapos ayun, ang layo ng pinag-part-time ko kasi nag-chat si Madam na babalik daw ako ngayon sa part-time kung okay lang ba. Sabi ko okay lang kasi wala pa naman akong work. So ayan, nagbiyahe na ako papunta doon. Monday pala ngayon dito, tapos umuulan. Tapos ang aga kong dumating doon sa location. Tapos ayun, nagstay muna ako dito sa isang park. Tapos nag-edit muna ako ng vlog ko kasi 1 oras pa mahigit yung advance ko kasi nga hindi ko nga natansya kasi bago pa. At least maaga ako kontra malate ako. At least alam ko na bukas, so mag-adjust ako ng 1 oras para sakto lang ako darating dito sa aking work site. So ayan, nag-aantay pa po tayo ng ating working permit sa ngayon. So ayan, hindi pa rin tayo pinabayaan. So kinontak ako ng yung pinag-on call ko dati, yung part-time ko dati, na pwede ba daw ako ngayon. Sabi ko yes ma'am. Sabi niya okay, balik ka dito by Monday, mag-start ka na. So sabi niya pwede ba 1 month daw or mahigit daw. Pero sabi ko titingnan ko hanggang kailan ma-approve yung working permit ko. So doon na ako mag-stop kasi nga kailangan ko rin ng trabaho kasi mahigit 2 buwan na rin ako nating kasi yan yung dito, pag magbago ka ng employer, so antayin mo yung bago mong working permit na ma-approve saka ka mag-start. So mag-medical pa ako, tapos na mag-police soon. So ayan po yung abangan natin kung ano pa po yung mangyayari sa akin dito sa bansang Croatia. So sa ngayon ay nagpa-part-time ako ng 4 hours doon sa dito lang po, taga dito lang, local siya. At is mabait naman si Madam. Tapos yung asawa niya mabait din sila. So yung business nila is yung parang karinderya sa atin sa Pilipinas, pero mabenta din sila. Tapos ayun, magbabalik na ako dun mamaya sa aking trabaho. So good thing is may trabaho tayo, at least may pang-allowance ako dito kahit natingga tayo. So totoo yung part-time po dito. So kahit mura lang yung part-time, papatusin natin yan kontra wala tayong makain. At least hindi pa rin tayo maubusan ng allowance dito while waiting po sa ating working permit. So tiyagaan lang talaga dito pagdating mo dito is ayan, minsan swerte, minsan hindi. Ganyan talaga yung buhay. So hindi lahat ng panahon ay swerte ka. So magdadanas ka rin ng problema, pero of course hindi mo rin yan may mga solusyon yang lahat ng problema na darating sa iyong buhay. Alam kong hindi lang ako yung nakaranas nito dito nakabayan sa bansang Croatia. May nalaman nga din ako yung dati, yung mga 6 months na siya na tingga, pero wala rin siyang part-time, wala rin siyang trabaho, na stress na ngayon si kabayan. So iba-iba tayo ng ma-experience. So kaya labanan natin anumang mga pagsubok na darating sa ating buhay kasi malayo tayo sa family. So mahirap din pag sa isang tao na kagaya ko, isang breadwinner, na ako yung nagpapadala sa family ko. Nagpapaaral pa ako ng bunso namin, pero graduating na siya, pero at least
pero nagbibigay din ako buwan-buwan doon. Kahit wala na akong trabaho, magbigay na ako ng unti. Kasi naawa din ako sa kanila. Tapos yung nanay ko pa, may kuan pa yun, yung parang may buwan-buwan, yung parang may maintenance siya sa high blood niya. Pero okay lang yun. Laban lang tayo kasi hindi na ang lahat ng panahon ay aayon sa kanila. Charot! So, wag tayong mawalan ng pag-asa kasi habang may buhay may pag-asa, 'di ba? So, laban lang sa lahat ng mga OFW na nakaranas kagaya ko ngayon. Tiis lang, kaya kung may time is mag-ipon talaga kasi di mo alam kung kailan yung parang bigla ka na lang mag-stop sa work. So, at least may gagamitin ka pa na pang-allowance mo while waiting po sa yung bagong trabaho. Ang aga ko palang umalis ngayon sa accommodation namin, mga 8:30 kasi kinukuan ko pa yung parang ano ba yung tawag nun, yung mga schedule ng bus kasi may schedule kasi ng bus ng alis papunta sa pupuntahan ko. So kailangan kong habulin yun para hindi ako maiwan kasi mga 1 hour yung gap ng bus papunta doon. So kailangan kong agahan para hindi ako malate. So sa sobrang aga ko is na-advance ako ng mahigit isang oras. So nagstay muna ako dito sa park. Dito muna ako tatambay, tapos ayun, nag voice over muna ako dito while waiting po sa oras. At least 1 hour and 30 minutes pa kasi yung sobra ko. Mag vlog muna ako dito. Tapos yun, at least bukas alam ko na mag-adjust na ako ng time kasi malapit lang pala. Akala ko ang layo, malapit lang pala. So sa bus is 9 stop yun siya na station, so mga 30 minutes. Tapos sa train naman 14 stop papunta sa dito sa part-time ko. So nag-advance ako ng 1 hour, pero at least bukas may adjust ko na siya ng unti. Kasi nga nilipat nga ako ng accommodation. Andun ako sa agency accommodation, which is receiving yun siya. Doon ka mag-antay po ng ng employer bago ma-approve lahat yung mga papers mo. Doon ka muna ilalagay, saka ka na mag-transfer sa employer accommodation pag okay na lahat yung papilis mo. So andun ako ngayon. So ilang lipat na ako ng accommodation, ng mga 7 na siguro. Ang hirap maglipat kasi ang rami mong mga dala, yung mga luggage, mga gamit. Yun yung pinakamahirap pag palipat-lipat ka. So yung trabaho ko pala dito dati is yung parang seasonal. Tapos doon ako na-assign sa isla po dito sa bansang Croatia, sa Dubrovnik po. Tapos ayun, pag taglamig na dito, magkuklose po yan yung mga isla, like mga hotel, mga restaurants. So babalik na yung mga staff dito sa city. So hanapan ka na naman ng trabaho ng agency mo. So good thing is pag may agency ka dito sa bansang Croatia is hindi ka mawawalan ng bahay. At isang mahal kasi dito ng bahay. Tapos ayan, sa susunod na po, next na naman ng mga video. So abangan kung ano pang mangyayari sa atin dito. Mag-share tayo ng ating mga karanasan. So ayan po, magpa-part-time muna ako ngayon ng 4 hours. So 11 pa po yung pasok ko. So andito na ako ng 9:30. So ang aga ko, pero at least kasi hindi ko pa kabisado, kalilipat ko lang. So at least okay na ako. Tapos bukas mag-a-adjust na ako. So sa lahat ng mga OFW or aspiring na maging OFW dito sa bansang Croatia, so ayan, tingnan nyo lang yung mga experience ko. Pero okay naman dito kung makahanap ka ng trabaho. So yung lilipatan ko is long term po siya, meaning hindi na po siya 6 months. So 1 year po yung kontrata. Pero yung seasonal is 6 months. Depende po yan po sa performance mo. Kung okay ka naman, so tuloy pa rin siya.
Actually, okay naman yung kuan ko dati, yung employer, pero nagkaroon kasi ng problema sa papilis ko kaya naglipat ako. So ingat ang lahat. God bless you everyone.